Isa na naman pong mapagpala at magandang araw sa ating lahat mga ka-agri. So sa ngayon ay nandito tayo sa daan papunta sa aming nabiling lupa. So bali may daan na po siya dito sa side. So ito, kaya lang madulas po siya pagka ganitong tag-ulan. Pero pagka summer nakakapasok naman itong mga tricycle dito o kaya motor. So sa ngayon ay hindi siya makapasok dahil nga medyo madulas. So bali pupuntahan natin yung aming nabiling lupa dahil inumpisahan ko ng linisan yon nung Sabado, nag-start tayo nung Sabado. So sa ngayon ay matadaanan natin itong aming dating taniman ng gulay. So nandito tayo ngayon sa aming dating taniman ng gulay. Na ang tinatanim namin dati dito ay ampalaya. So sa ngayon ay may nakipag-usap sa atin na sila muna ang magtatanim. So dito sa area na to ay parang ampalaya ang tinanim nila. Then dito sa bandang taas silipin lang natin dahil ngayon ko lang napuntaan ulit to. Bali may dala tayong mga gamit pang linis. So dito sa taas niya ay may mga tanim na okra and then sili. Siguro sili to na panigang. And then mayroon din sila ditong mga sitaw. So medyo nakapagod. Then mayroon din silang sitaw dito. So bali yung nagtatanim ngayon dito mga ka-agri ay nakipag-usap sa atin na sila muna ang magtatanim dahil hindi naman natin masikaso dahil sa sobrang dami ng ginagawa natin. So ang usapan dito ay sa kanila lahat ng gastos and then sila rin ang magtatrabaho, tapos ililes na lang yung kanilang gastos and then sa kita ay parang mag-share sila. And then kung napapansin nyo yan, medyo parang magubat. Yan lang po yung katuloy ng lupa na ginagamit natin. So sa pinakagitna niyan, nandyan po yung ating pinakabakod ng ating mga kambing sa pastulan ng kambing. And then dito sa taas niya, hindi pa naman natataniman pero nalinis na. So baka paunti-unti nilang asikasuhin to mga ka-agri dahil may mga bagong tanim na naman sila dito. And then dito po sa part na yan mga ka-agri, so yan po yung nabili nating lupa, yung medyo na maraming puno na yan. Bali nag-start na tayo nung Sabado na maglinis dahil nga gusto natin magtayo ng kubo, kahit maliit na kubo lamang. And then magtatayo na rin tayo ng isa pang kubo para sa ating mga alaga. Bali magdadala tayo dyan ng ating mga alagang manok and then siguro yung Muscovy duck. Tapos binabalak din namin mag-alaga ng pabo dyan. Tapos yung native na baboy ililipat na rin namin siguro paunti-unti, pati yung kambing. So sa ngayon subukan natin dito dumaan dahil malinis naman na dyan sa parte dyan dahil nilinis ko nung nakaraang Sabado. Mga ilang araw na rin ako naglilinis dito pero hindi siya tuloy-tuloy dahil nga marami tayong ginagawa. Kung may bakanting oras tayo, doon lang po tayo naglilinis dito. Bali ito na po yung nagawa natin. Medyo na rin, maluwag. So mali yung napasok kong daan mga ka-agri. So dito nakapag-start na tayo maglinis. Mula dito po hanggang doon sa nalinis doon, yun po yung dulo. Tapos doon sa taas meron din pong bakod dyan. So bali maluwag din po itong nabili natin. Nasa 0.8. Kaya oy, bayawak, ang laki oh. Ayun, nakita nyo mga ka-agri. Sus, bilis tumakbo. Medyo may predator dito mga ka-agri pag tayo ay nag-alaga ng hayop.
So napakalaking bayawak nun mga kaagri. Bilis. Kapagod. So iyan ko lang muna ito mga kaagri, mga gamit natin. Then may pala din tayo dito. Hindi natin naabutan yun mga kaagri, nag video kasi tayo. Sayang, hindi rin natin nakuhanan ng video. So ayan, medyo maluwag na po yung ating nalinis mga kaagri. Then puntahan natin dito sa dito sa pinakadulo niya. And then sa taas, siguro sa mga susunod na video na lang natin, dahil nga medyo mapuno pa siya, mahirap pa siyang puntahan. So ito po mga kaagri yung mga ginagawa natin dito. Kaya minsan na hindi tayo nakakapag-upload or nakakapag-video. So dito po yung pinakahangganan nito mga kaagri. Mula doon kanina sa inumpisahan natin doon na nalinis. And then hanggang dito sa may milina dito. And then dito naman hanggang doon sa may nyog mga kaagri. So bali maglilinis din tayo dyan sa baba. Tapos tataniman natin ng lakatan na saging. And then sa taas, so medyo maano pa kasi, dahan-dahan din natin linisin. Pagka nalinis na natin lahat, so makikita na natin yung pinakadulo nun. Pero sa dulo nito mga kaagri ay meron siyang bakod doon sa kabila. Dahil nga meron ding nagtatanim doon sa kabila, yung may-ari. So sa ngayon, binabalak muna natin gumawa ng kubo dito sa area dito. So hindi naman yung ganong kagandang kubo, yung may paglalagyan lang tayo ng mga gamit mga kaagri. So para hindi naman natin kailangan dalhin araw-araw yung ating mga gamit. So dito siguro sa area na to magtatayo tayo ng kubo. So medyo papatagin lang natin ng konti. So ayun po ang paglalagyan natin ng kubo. So ngayon parang nagdadalawang isip ako maglagay dito ng mga alagang hayop. So napakalaki ng bayawak kanina mga kaagri. Sana nahagip ng ating video. Kaya lang parang medyo malayo eh. Dito po siya dumaan. So ayun nga mga kaagri. So abangan nyo po yung aming gagawing pagde-develop dito sa area. So medyo mahaba-habang development ang gagawin natin dito. So yung mga nagde-develop ng area mga kaagri ay nasa 5 years bago nila mapakinabangan yung kanilang dinidevelop na lugar. So dito ang plano siguro natin ay magtanim tayo dito ng mga rambutan. And then habang hinihintay ay mag-intercropping tayo ng mga prutas na yung mabilis lang gaya ng papaya. And then pag-iisipan pa natin yung iba mga kaagri. So noon po ito po talaga yung plano naming pag-alagaan ng mga hayop. Kaya lang pinagamit sa amin yung sa harap nito dahil doon sa area natin na pinag-aalagahan ng mga hayop ay harap lang nito mga kaagri. And then dito sa kabila ay iba na po ang may-ari. And then dito ay sabihanan ko rin po ito. Nasa 6 hectares po ito. So ang mga natanim dyan ay mga mahogany, tapos milina at nara. So iba-iba po yung tanim dyan, hindi pa yung nagagalaw. So ito, nabigyan naman tayo ng pagkakataon para mabili. Nabili natin ito. Kaya unti-unti nating i-develop to mga kaagri, sayang naman itong area. So yun nga po, sana po abangan nyo po yung aming mga gagawing pagbabago dito sa area. And then unti-unti siguro nating ilipat yung ating mga alaga dito. So tungkol naman sa bayawak kanina mga kaagri, ay gagawan na lang natin ng paraan yun para tayo ay makapag-alaga dito. So pwedeng maglagay tayo ng mga silo or
gawin na lang nating matibay yung ating pabahay ng mga alaga. So yun po ang gagawin natin. Pero pag pinakawalan mo dito yung mga manok na sisiw, lalo na pag sisiw, siguradong ubos pa sa ngayon mga ka-agri. Dahil napakalaki ng bayawak kanina. So yun lang po sa ngayon mga ka-agri. Abangan nyo po yung aming mga susunod na videos.